Sa ka-reaksyon magkasama, pabor siya nga sakto di na di punto si Senador Pacquiao. Kay kada adlaw ko nagbasa sa Pacquiao Biblia. Unya pila na katuig siyang binasa ini humang nga nahimo siyang born again Christian, hurutan niya gwasa. So nakbasa niya magkasama nga giingon binibigyan ng Panginoon ang authority na gumamit ng capital punishment. Naiingon pa sa dire, are we greater than God? No, sa mga Katoliko nga kusog mo supak ba nene? Binaireag ang reaksyon sa linas telepono. Hello, good morning. Hello, good morning, Shiro Mike. Okay, good morning kasamang Silbert. Go ahead simpunto, ngiingon ni Senador Pacquiao, mabasa man des Biblia, nagtudlo man ang Ginoo. Yes, correct. Si Manny Pacquiao nga. Kanang death penalty na aman sa Biblia kay wages of sin is death. Romans 6:23 kung wa ko malimot sa teksto. Pero kanang pag impusar ana dili na siya ingon sa tanang panahon. For example, no, si Jesus Christ diya sa Juan 8:1 ngadto sa 11 silutan na unta og death penalty si Magdalena kay balaod man sa mga Hudyo silang panahon nga kanang panapaw silutan yung death penalty. Pero nganong misupag mas Kristo diha. Kana nagpasabot nga dili sa tanang panahon nga kanang death penalty nato sa yuta iimposar, no, kay si Kristo gali gasupak man siya nagali maghatag sa balaod kay Dios man siya. Well, ingon na ni sa kinigong Biblia, very dangerous kaayo ni sa atong panagiusa. Sir Mike. Usa ibot pasabot anak kasama dangerous, makuyaw. Mahimo ni siyang dangerous kung sabto nato ni personally o individually. Literally. Not necessarily kay naman po literal sa Biblia. Pero not all nga nasulat sa Biblia sabto nato literal yun. Basta ang iingon ni Kristo nga sa Ebanghelyo nga kung makasaan na imong tuong kamot putla na. Dili na but literal Lord nga imo yung putlo ni mong kamot. Gipasize lang niya nga dili gyud ta ang pagkasala. Now, ingon na ni sa Proverbs 3:5 giingon jud diha, klaro gyud kay na siya litra por litra nga dili nato sabton ang mga nahisulat sa Biblia sa kinaugalingon natong pagsabot. Sa Proverbio 3:5. Kinaugalingon. Okay. Kay kinigong Biblia kinahanglan jud unta authoritatively i-interpret nato ni. Unsa man ang authoritative interpretation? Meaning kung kinsa ang gitagaan ni Kristo o sa Dios og authority sa pagpanudlo, mao na nga diha ta mo sandig kay kung bisan kinsa lagod may mo interpret ang ning Biblia lahi-lahi man so magkabahin-bahin ta. Mo bitaw nga si Kristo sa 12 ka apostol bantay ta nga nganong si Pedro raman iyang gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit. Nga kana ra bang yawi nagpasabot nag authority gahom sa pagdili og pagtugot Mateo 16:19. So buti pasabot nga si Pedro mao niya ang mangulo aning 12 og sa tibuok simbahan kung wala na siya mo bitaw sa Juan 21:15-17 nga ang maong authority ni Kristo iyan na yung gipasa ni Pedro kanang pag-lead, pag-rule sa church nasa Juan 21:15-17. Nakaron ingon ani kung kanang death penalty giuyunan na sa authority nato nga mao ang simbahan nga gipanguluhan sa mga obispo sumusunod sa mga apostoles mao yun ko anang death penalty pero nagkataon man nga hingsupak man ang simbahan so ang sitwasyon ron anang death penalty mura-mura na kadtong panahon ni Kristo nga iyang gisupakan ang death penalty sa mga Hudyo niadto naa sa Juan 8:1-11 kay ngano man kay kung basahon gud nato ang Matthew 13:24-30 gahisgot diha og tiwalag o kana galing pagtakwil sa kanang mga masupakon sa balaod. Oo, kanang wala mosunod sa pagtulunan sa Dios. Niya niingon tong mga sakop, ingon sila, "Nyor, bot pasabot Ginoo. Ato na ning itiwalag o ato na magha ning patyon. Kay wa man sila labot, maayo man tong binhi imong gipugas." Nagtuo ang mga tao nga muingon ang Ginoo, "O sige." Kay naaman na sa atong balaod. Pero nganong niingon ang Ginoo, ayaw ha? Mo ni gibasihan sa mga pari kay naay panahon nga moayaw ta kung dunay rason. Nakaron pag ingon ni Kristo nga ayaw kay matud pa niya unya na
sa ting-ani. So, Sabot, adlaw sa paghukom. Okay, kasama Silbert, no? Aron din niya matinawan. Kini bang kaning giingon ni Pacquiao kay siya nagbasa siya Biblia kada adlaw, kada buntag, halos tanang higayon kuwa si kada naang trabaho sa Senado, kuwa si boxing nga gihatagan sa Ginoo o ang authority nga mohimo og capital punishment. So but pasabot nga ito gitugot sa Ginoo kay capital punishment, usa sa capital punishment kining death penalty. So sa iyang punto nga nakita niya nga magkatarunganon nga mogamit siguro ang gobyerno. Sa iya ng pagsabot ako pong girespeto si Manny Pacquiao ana. Pero wala ko inabasa na sa Biblia na ang gobyerno gitagaan sa Dios og authority sa paghimo na bisag unsang punishment. Okay, capital. Wala ko'y mabasa sa Biblia, siguro probably ang gamito ni Manny Pacquiao na Roma 13:1 okay. Gitagaan ng gobyerno og authority. Pero wala giingon dito nga gitagaan sa authority nga mo gama og balaod ba o mo supak sa wisdom sa simbahan. So kung atong sabto ng Biblia, dapat dili unta pud maghimo og balaod ang gobyerno nga masupak sa moral teaching sa simbahan. Dapat united magyud unta na. So bot pasabot nga although gitagaan ang gobyerno og gahom sa Ginoo, pero wala na magpasabot nga bisag unsa na himuon yang balaod, nga hangtod na ang balaod sa Dios nga gidumala sa iyang simbahan diri sa yuta, iyan ang supakon. Kay naa sa Lucas 10:16 nag-ingon si Kristo, ang naminaw ninyo akong simbahan sama rang naminaw nako. Ang wala maminaw ninyo sama ra pung wala naminaw nako. So ingon ani, to make the story short, Sir Mike, mo uyon ko sa death penalty kung muuyon ang mga authority sa simbahan. Kay gitagaan maggahom ang simbahan sa pagdili ag pagtugot, Mateo 18:18, kay ang voice of the church is the voice of God. Kay what's the use nga si Kristo nagtukod og iglesia unya dili ra putuan. Unang Timoteo 3:15, ang iglesia mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Nya haligi sukaran sa kamatuoran nya dito matuo. So but pasabot nga kinahanglan atong gamiton ang protocol sa Biblia pag impusar anang death penalty. Kay dili man ikibisag kinsa lang. So lahit ning pasabot ni Pacquiao nga iya nabasa ang bersikulo sa Biblia nga naghatag og nagtugot ang Ginoo sa paggamit og capital punishment. Wala no, ang iagad nato ang desisyon sa Dios nga iyang sagaan og gahom ang simbahan. Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot. Si Manny Pacquiao just a member, dili po siya obispo. So wala siya authority gani sa iya lang pagkasiya, kay dili man siya ordained. So ang private interpretation ra gyud, kay dili man siya authorized. So therefore, iyang interpretation purely private, not authoritative. Kana lang Okay. Sir Mike. Okay, salamat kayo kasama Silbert. Si mo nga punto opinion. Salamat po. Opinion mo. You have a message. Text mo. Arita sa opinion mo text. Good morning, sir. Pataka na siya, sir, oy. Ang giingon diha sa Biblia, magpasakop ta sa gobyerno, wala mo ingon ang Ginoo nga gitugot niya ang pagpatay. Exodo Exodo 20 gingon dili ka magpatay. Na saon man dili ka magpatay. Usana sa napulo ka sugo dayon sa sinulat ni San Mateo miingon ang Ginoo nga mianhi ako para pagtuman sa kasuguan dili sa pagsupak niini. Saon man ni karon. Saon man nimo supak ko nimo Pacquiao nga pila nagkatuig siya nagbasa ang Biblia, hurot nagbasa, na-memorize na siguro ni. Kaya ingon pa niya excited, I am excited to explain properly for the people. Bisan dihas Biblia, iyahang gibasa, I'm reading the Bible, that's my devotion every day. Reading in the Bible, binibigyan ng Panginoon ang authority na gumamit ng capital punishment. Sao man nimo? Ang nagkaapat mao ang aton justice system. Ang balaod angay lang sa kabos, pero ang adunahan dili dutlan kabos ra ang biktima sa silot
kamatayon. Opinion mo. You have a message. Text mo. Sir, good morning. 2 Kronikas 15:13. Ang dili mangita sa Ginoo, gamay ra og dako, gamay og dagko pagapatyon. Kanang gipatay karon mao na ang bayad sa sala. Daghang klase sa pagpatay sa trahedya, bata og dagko walay gipili. Opinion mo. You have a message. Text mo. Hebrewanon 6:1, pabayaan na ang ngalang Kristo, dili man mo mobiya. Pasabot nga pabiyaan na ang ngalang Kristo. Hebrewanon, i-take note na doon, be? Hebrewanon 6:1, ato nga mga CFD, kasama Silbert, Hebrewanon 6:1. Ato nga paaboton magkasama, doon ay komentaryo uban sikta bahin usab nini pasabot ni Pacquiao nga kuan lagi nagtugot man ang Ginoo ngadto sa gobyerno nga mo impusar og capital punishment. So kini ang sinot kamatayon usab na is capital punishment magkasama. Dugang pa reaksyon. Ang Biblia, sir, nga gibasa raman na ninyo, dili lang basahon ang Biblia, basahon ilhon nimo ang Dios. Pangitaon Juan 7:13, ang kinabuhing dayon mao kini ang pagpakaila kanimo, mao ang bugtong tinuod nga Dios. Reaksyon. Nas linyas telepono. Hello, good morning. Loni, balik ko ka jud. Sige, go ahead, sir. Natanawa tong nag-text nimo, di ba, lain-lain mo gamit pog bersikulo. Oo. Mo na dangerous lagi anang private interpretation. Mm-mm. Kay dili man kita mag-usaan ng sa kinsay mo interpret sa Biblia, dapat authoritative. So tanaw na to ang line of history. Kinsa ang nakasunod sa authority sa mga apostol. Now, history will show us that only the bishops of the Roman Catholic Church can trace her origin from the time of the apostles. Even the INC admitted that. Katoliko ra ang magatrace. Therefore, ang mga obispo mo ay authority. So, ingon ani dayon kung dili ta mamina sa mga bishops, therefore private interpretation. Kay private man atong pag-interpret. Kung muuyon ta sa mga obispo, but pasabot authoritative atong interpretation. Naatay unity. So ingon ani, wa na ko masulti ka ganina si Mike nga kanang silot gipokus kay na pag-ayo nato sa silot sa Dios adlaw sa paghukom. Mo'y reason nga niingon si Kristo sa Matthew 13:20-30 nga ayaw sa unya na sa adlaw sa paghukom, ako may muhimo ana. So dili na to butan ng Dios. Mo nasakto ang simbahan kana lang si Mike. Okay, salamat kay sir, ha. Dugang pa reaksyon. Cellphone number 0907-245. Og ang tao bisag mahurot patanan niyag basa ang Biblia, bisag nag-eskwela pa ka og 5 ka tuig, 6 ka tuig, 10 ka tuig, kulang man ang Biblia Juan 20:30 og magsaligod kas nakasulat dili ka maluwas, maobitaw nga gamay ra nga naluwas kay og kanang tanan pa nakasulat diha maoy maluwas ang tanan tao, maobitaw nga walay taong perfecto. Mangita mo perfecto nga Dios kay ang Dios perfect man saludo na mo niya. So, walang pasabot nga mo na mong gibatasan. Nami ana, wala problema na. Nami ana, pero dili nagpasabot nga tibok na lamang tuig sa among kinabuhi, ano na lang mo post templo. Ano pipanamo mga pare? Okay, Brad. Asa na pangutana? Okay, last na lang na panahon, Brad. Di mo na nga kay hatag, Brad. Okay, Brad. Ang ako utang pangutanon, ang mga Katoliko na abay mo pagpagliha. Thank you kay Brad. Kung pwede Naayatong show nga si Brother Silbert din no? Doon sa CFD, no? Ako pangutana, bay tungkol sa ilang libro. Iuluhan din sa maong libro. Na isulat nito sa kapare. Ingon siya, wala baka pagsasabi niya tunay na iglesia ni Cristo kung ang kanyang aral ay kaiba sa itinuturo ng mga apostol. Ang atong pangutana, kung atong makitaan
kung atong hikaplagan nga ang Iglesia Katolika adunay pagtulunan o aral nga lahi sa pagtulunan sa mga apostoles, dawaton ba nato ni nga dili ni mao ang Iglesia gitukod ni Kristo? Okay ba, ibalik ba o kuan? Ang sa to ba? Ingon din sa libro, ang akong pangutana, ibasin ako din sa libro nga akong nabasa sa Iglesia Katolika. Ang Sige pangutana. Namigay ang sinabot. Okay, ang pangutana niya, Brad Silbert, bahin na tong sa tong iglesia ni Cristo, no? Nga, sa to, Brad, pasugo mo ko, bahin na tong kuhan. Okay na po Ato na ibalik o kuhan ni Brad. Brad, ibalik na to ang panahon ni mo, Brother Jojo. Okay, Brad? may naputol, pasensya na. Okay na, Brad? Ang akong pangutana, Brad Nicolayo, ni Brad Ahigalang Silbert, may tungod yun isa akong nabasa sa libro nila nga giuluhag ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Nag-iipang ko din din akong ipasukan ang akong pangutana, kaya nag-ingon din niya ang maong pare na wala ko na iglesia nga makaingon nga siya matuod nga iglesia ang itukod ni Kristo kung ang iyang mga doktrina o pagtulunan dahil sa gitudlo sa mga apostoles. Yes. Ang atong pangutana mo ni, kung atong matapagan sa Iglesia Katolika, dunay mga pagtulunan o doktrina na dili nato makita buhay sa mga apostoles. Bakit pa nato ang ginigawang Iglesia, ang Iglesia Katolika, dili ni mawang Iglesia itukod ni Kristo. Sumala na pare. Sumala sa by the way, may hapon ba Jojo? Sakto akong giuyunan ang pahayag sa maong pari sa maong libro. Sakto ang gipamulong sa pari. Okay, Brad. Sakto ang kuhan, gipamulong sa pare, Brad. Okay. Okay, Brad? Ang akong sunod na pangutana, dili na ningong sukod sa kaibalo. Ako lang yung pangsusi. Ikadala na akong pangutana, tinuod ba, Brad Silbert, isip Catholic Presbytero, yung ikan po taliha, relihiyon, tinuod ba nga ang simbahang Katoliko, wala nila mo nga pagsiwala o kanang doon na ba sila mo nga natawag mo excommunication ba nila? Excommunicate? Tinuod ba niya? Okay, sumala sa akong nasayran Bradyo na ay na excommunicate, especially katong mga pari, for example nga nagtudlo og supak sa opisyal nga doktrina sa simbahan Katoliko unya gibadlong din dili mo patuo. Gi-excommunicate para sa itong nahitabo sa gawa sa Amerika mga Jesuit priest nga namudlo og lahi. Gitambagan, parikan sila, wa man sila murikant mo itong gi-excommunicate. Walang ko'y referensya diri pero nabasa na ko na. Okay, Brad. Salamat, Brad. Sige, Brad. At akong pangutana kay murang napoy na sa pangutana, inilang ato ni Silbert, doon na niyay. Asin sa ibawan na to. Pero ang ako'y patahon na dili sa mga akong libro, ikot din nga, ang Iglesia na matalong sa mga batas ng kanyang matalang puso ay di kailanman nagtatakwil ng kanyang makasalanan o nagtitiwalag ng kanilang mga kasamahan. Mabigat man ang ginagawa. Anak lang o aminaw lang po sa tubang. Salamat. Okay, mas maayo unta kung ang maong gikutlo ni mga reference Bradyo atong hiling kay gusto na kong basahon ang sumpay ana, no? Kay basin ako speculation lang nga nagisgot lang nga sa usa ka bahin sa panahon diin ang maong panahon ga emphasize pananglit na grupo ana nga mga badlungon, for example mga vices. Dahil na ay hinungdan na ay rason nga maayo ang simbahan nga nung wala siya magtiwalag. Pero kung mayroong tibuok yun history sa simbahan Katoliko, lahi na po ng pagka-istoryaha kay naagyo ko rin mapamatuda na walang ko reference diri pero naagyo na excommunicate, for example gituduan kay kuning Brad Mitchell diri kay nakahibalo siya si Martin Luther, for example. So ingon na daghan dayon si Arius o katong nagtudlo og pareha sa inyong gitudlo nga dili Dios si Kristo na excommunicate pudto sa simbahan Katoliko. Pare ganito mo na Bradyo.
Okay, salamat kayo, Brother Jojo Rolirata sa Iglesia ni Cristo sa Gipaambit. Then salamat po kayo, Brother Mitchell Bendilio, no? At igsoon sa Seventh-day Adventist Church nga usa ka aktibo gini, no, nga evangelist. Dato ihatag tagag panahon ginato ning sa CFD, no, sa Catholic Faith Defender. Makahatag siya sa tema nato karong matuo nga iglesia. Unsa kay kaistorya ani po niya, no, sa side sa mga CFD sa Katoliko. Daghang salamat, Brad Nicolay. Maayong hapon mga tinahod nga tigpaminaw, Brad Jo, sa Iglesia ni Cristo. Salamat kayo sa pagtampo pinagi sa imong pangutana. Mayon taog mo apil ka namo diri kay parang naami Iglesia ni Cristo gyud nga kauban diri sa sangka sa katarungan. Okay. Kining pag naminaw mo ko ganina ni Brad Mitchell, no? Samtang napakoy gibuhat sa balay. Unya kining akong ipaambit or mahitungod sa matud nga iglesia, taman sa akong madumduman sa gisulti ni Brad Mitchell mo, mahatag po ko og bios sa unsay atong Katoliko nga response sa gipahayag ni Brad Mitchell, no? Sa gipahayag ni Brad Mitchell nga usa sa ilhanan sa matud nga iglesia nga si Kristo gid mo'y gatukod. Mo uyon ko ana ni Brad Mitchell nga ang iglesyang tinuod si Kristo gid mo'y gatukod. Unya sa akong nasayran sa akong pagtuong Katoliko, ako na susi na si Kristo gyud, no? Kay bisan pagali sa grolier Katoliko mo gilang gitawag sa iglesyang gitukod ni Kristo. Sa the new book of knowledge mo gyapon galing medyo daghan lang itong description nga gisulti sa new book of knowledge. Giklaro gyud ng mga upat ba ito ka description. Roman Catholic Church. Then moadto pud ta sa International Encyclopedia. Hinoon giingon na dito nga si Kristo mo'y founder sa Catholic Church. Hinoon ay objection ani kay mingon man nga taka lang niya, tuod mo ng brolier. Tuod mo ng International Encyclopedia, tuod mo ng New Book of Knowledge. Well, mutuo ta kung tinuod ang gisulti. Pero kung dili pod, ano mutuo man ta? Okay. Nagtuo ko nga doon na gibasihan pod ang brolier pag ingon niya nga Catholic na. Kay nalantaw man na to sa history nga ang iglesyang gitukod ni Kristo gitawag ginig Katoliko, girulagway ni, gidescribe ni, for example, katong sinulat ni Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, na sa Wikipedia. Si Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, iyang gidescribe katong iyang sulat sa mga taga-Sumerians. Iyang gidescribe dito nga, ang iglesyang gitukod ni Kristo, Catholic, meaning, pang tibuo kalibutan. Mao na nga kay hulagway man siyang Catholic, mao na nga sakto ang ruler. Kaya may sila nga, Iglesia ni Cristo man ang giingon sa Biblia, Iglesia ni Cristo bitaw, pero dili nato doktoran ang history nga ang Iglesyang gitukod ni Cristo, lain-lain ang iyang pagtawag, lain-lain ang description, kaya naampod sa Jeremias 31:21 nga ang dalan, butangan og mga ilhanan. Kaya ang Iglesia dalan man, kaya si Cristo dalan, ang Iglesia lawas man niya, di dalan pod. Ato manggali nang maparallel pod sa buhat 24:14 nga ang pundok gitawag og dalan sab ang iglesia. Sumo na nga si Obispo Ignacio sakto lang iyang gibuhat nga iyaw ning gidescribe nga Catholic. Labi na kung ato po ning i-connect sa Marcos 11:17 katong ngayon si Kristo nga di ba nasulat man na nga kung balay pagahinganlan kinig balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Gani kung buot na itong huna-hunaon, may pagka-prophetic man kay kung mugubak na sa daang covenant, dili man ito pang universal kay para ragos mga Hudyo. Pero ang fulfillment, i-transform na to ay universal. Di ba? Muna nga ato nang mag-connect sa iglesia gyud ni Kristong gitukod. Nga gihulagwa ni Kristo nga kini lukop. Gani, wa siya maingon nga nganili sa akong ngalan. Okay. Kung susi gitag ayos Biblia, unsa gyud maayong i-describe sa iglesyang gitukod ni Kristo, sa akong pagtuo Catholic gyud o pangtibo kalibutan kay katong sulti ni Pablo, description man to ni Pablo. Katong pag-ingon niya ang iglesia ni Kristo sa Roma 16:16, si Pablo ang describe ba to.
Pag-ingon po niya iglesia sa Dios sa unang Korinto 1:2, Pablo gyapon gaingon. Unya wa manggali tay mabasa sa Biblia litra por litra nga giingnan si Pablo ni Kristo nga Pablo nganli ni og iglesia sa Dios o sa akong ngalan. Pero wa man pud masayop si Pablo ana. Kay sakto man pud giingon ni Pablo nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo. Pero kung mangutana gyud si Kristo gyud kanang gikan gyud sa iyang baba unsa may gusto niya itawag sa iyang gingharian nga new covenant gingharian nga mao ang simbahan. Marcos 11:17. Nga di ba nagingon siya na akong balay na suwat naman na nga paghinganlan kinig balay sa pag-ampog alang sa tanang kanasuran, although ang literal yun nga hisgutan ni Kristo dire templo ni siya balay alampuanan, mabutan niya siya balay alampuanan. Pero ang Catholic exegesis good ana kanang balay diha kinahanglan law mga tong pagsabot ana. Mahimong sabton po na nga ang simbahan kung katawhan iglesia. 1 Timoteo 3:15 nga ang iglesia gitawag og balay-balay sa buhi nga Dios. Mao ang iglesia haligi og sukaranan sa kamatuoran. So mao na nga kumuingon ka nga kanang templo ang simbahan ni Kristo pang tibuok kalibutan, mao sab gihapon ang iyang tinuhuan pang tibuok kalibutan. Mao na nga diha nato gibase ngano moingon ta nga wala masayop si Obispo Ignacio sa pag-imbento kay imbento mo may terminong gamiton ang labi nas mga ministros Iglesia ni Cristo kay ilang pong kutloon tong kang Edward Taylor nga speculation. Pare nga para niya si Obispo Ignacio may ga-imbento ang pulong Katoliko, pero umato po ka sa ubang mga magsusulat sa ilang speculation lahi po siya posible nga dili si Ignacio may gauna-ana. Walang masulat sa sulat lang ni Obispo Ignacio nakita na mo nang moingon si Edward Taylor nga ga-imbento ana si Obispo Ignacio, pero iyan na okay. Yan ang mga like magkadaiya mga speculation sa mga magtutuon aning Biblia, no? Okay, ako di mapug ko musupak o gamito ng pulong imbento. Ang giimbento pananglit kung si Obispo Ignacio may unang nigamit anang terminong Katoliko, ang iyang giimbento ang termino, pero dili ang pundok. Kay kung mayingon kag giimbento ni Ignacio ang ngalan o termino o description nga Katoliko, description ra ang termino ra iyang giimbento, pero dili ang pundok. Kay namaguban nga didto ni Obispo Ignacio gasugod ng Katoliko kaysa giimbento anang termino. Mura buot ipalutaw ba nga ang ngalan di ay o ang termino nga gigamit mao'y nakapatungha sa butang gihinganlan dili man na kay kana bitang bata naa na ang bata awahi lang siya hinganli. Ingon na po mahimong si Obispo Ignacio mo nagimbinto ana kay sa iyang sulat man nakita unang nakita sa pagduki-duki nato sa mga records sa sinulat ni Ignacio nakita ng pulong Catholic. So mahimong atong dawaton ng granting nga siya may unang nigamit ana, pero ang iyang giimbento ang termino. Unya dili sabton nga kumo iyang giimbento ng alana mao pay pagtungha sa Katoliko niya atong pag-imbento ni Ignacio. Kay kanang bata lagi dili man ang ngalan sa bata mo nakapatungha sa bata, naa na ang bata awahi lang siya hinganli. Ang iglesia pud gitukod ni Kristo naa na awahi lang siya tawga og Katoliko. Diba? Ay atong probably gid ang ato yung bersikulong gawion ana nganong nakasulti si Ignacio ana wa man gilain Marcos 11:17 man gyud. Kay ang gusto nga description ni Kristo kanang lukop man gyud throughout all Catholics sa Griko. So na magaras buhat ni 31 gisgot po Catholics. So throughout all lukop mao na nga ang gihimo gali ni Obispo Ignacio katumanan lang sa gusto ni Kristo. Fulfillment of ingon pwede ka na itong ingnog prophecy. Fulfillment sa gipamulong ni Kristo nga naingon sa ngalan kinig alang sa tibuok kalibutan. Nga naman, tungod kay para masayod ta nga ang iyang gingharian sa New Covenant pang tibuok kalibutan. Dili para sa atong daan nga dili to lukop kay para ramon to sa mga Hudyo. Ingon na. Dayon, apay time Brad. Pila pa ka? Okay, napay mga 1 minute na lang ha. Okay. Nindot ang tayo si isgutan itong may tungod sa katong giisgutan ni Brad Mitchell nga kining nabatasan ni Kristo. Okay, mauyon ko sa gipahayag ni Brad Mitchell nga kinahanglan ang tanang nagpamatuod nga iglesia mo pasar po dogon sa naanda ni Kristo para sa anang mo
mutahod o mo simba o mo saludo gid anang igpapahulay, no? Pero wa maingon si Kristo katong iyang nabatasan niadto nga kinahanglan gid ipadayon kay dili man gid pud wa pud manudlo si Kristo nga tanang iyang nabatasan kinahanglan ipadayon kay ngano man sample nga ko example katong pag iya man pud tong na-practice nga iyang girespeto ng mga pista sa mga Hudiyo. Nabatasan man to niya. So kung sundo nato tanang nabatasan niya pa sa tong gipangutanan ni Brad Jojo ganina sa Iglesia ni Kristo. O man to'y prueba nga gani gipasabot ni Brad Jojo nga sa Seventh-day Adventist murag naa man po'y practice si Kristo nga wa nila gali mo practice. Ako po napog ko ikasulti kay kanang pista si Kristo sige tambog pista. Ang Adventist wala man. So dili gali nila ma-perfect ang nabatasan. Sir, tapos na Brad Silbert, no, ay mo ang panahon. Dayon din ay mga mo text karon na pasi maapas pa ang panahon nato, no. Dahil atong ihatag sa laing nga mopaambit sa Kingdom of God. Salamat kadto sa ato igsoon nga si Brother Silbert Dunduyano Senior alias Veritas Catholic Faith Defender.